Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na po tayo sa ika-27 linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutang magdasal at magsimba. Isa pong katotohanan na kailanman hindi tayo nag-iisa. Maski sa mga pagkakataon na pakiramdam natin, iniwan tayo, walang nakakaintindi o nakakaunawa sa atin, o wala man lang sumasama o nakikiramay sa atin, kailanman hindi tayo nag-iisa. My dear brothers and sisters, we are never alone. We are all created by God to relate, to communicate ourselves with other people, to other people, and to be in communion with other people. Sa panahon natin ngayon, para bang ang dali na lang yung mag-disconnect, ang dali na lang yung mag-separate, ang dali na lang yung itapon, maski yung mga dating tila naman mahalaga sa atin. Pero kung naging komplikado, kung naging mabigat, ang pinakamadali nating gawin ay ang takbuhan, itapon o iwanan. Ito'y nakakalungkot na sa panahon natin ngayon, mainit yung usapan ng diborsyo, na para bang ang divorce lamang ang solusyon sa mga problema ng mga asawa, sa problema ng pamilya ngayon. Huwag po nating kakalimutan, mga kapatid, that man is destined to be with a woman. At kapag po ito yung katotohanan na ipinapahayag ng Diyos, nawang malinaw sa atin na tayong lahat ay nilikha ng Diyos para makipag-ugnayan, para makipagkaisa at makibahagi sa iba. Paano ba natin uunawain ang sakramento ng pag-aasawa ayon sa ating mga pagbasa ngayon? Allow me to reflect with you and give you 3 letter C's in connection with our issue on the divorce and on the question of distorting the original plan of God in marriage. Ang una pong C natin na makikita natin ay complete. Man becomes complete with other people. Man becomes complete with a woman. And so, in our first reading today, God said, "It is not good for man to be alone. I will make a helper suitable for him, like him also." And this helper, which is in the original Hebrew term, is Ezer. At hindi ito yung helper na katulong na uutos-utusan mo lang. Pero Ezer would mean someone who defends, someone who will be with him for the rest of his life. Kaya when God presented the woman to Adam, He simply said, at last, this one is my bone of my bone, my flesh of my flesh. Kaya dito makikita natin yung sense of being complete. When Adam saw the woman, Eve, he finally said, "Finally, I will be complete." Gandang-ganda siya, na yung ganda na nakita niya sa babae ang siyang ko-kompleto
sa lalaki. Sana ito yung makikita natin, and we are only complete when we are connected with other people. At masasabi natin na hindi tayo kumpleto hanggat hindi tayo nakikipag-ugnayan. O kaya naman, masasabi lang natin, makokompleto lang tayo kung nagmamahal tayo. We become complete when we love. Pangalawang sipo, kukunin natin sa ating ikalawang pagbasa ngayon from the letter to Hebrews. At dito, yung C natin is cross. The letter to the Hebrews presents us Jesus who suffers for us. At dito po, ipinapaalala sa atin na sana sa konteksto ng pag-aasawa, to love is to be crucified. Kapag nagmamahal tayo ay nagpapako, na tayo ay handang magpapako sa kahit anuman na pagdaraanan natin. Kagaya ni Jesus na umibig o pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang lahat, ang kanyang buong sarili para sa atin hanggang sa kamatayan. At ito nawa ang maunawaan ng mga mag-asawa na ang pagmamahalan ng mag-asawa ay gaya ng pagmamahal ng Diyos. Ibibigay ang lahat-lahat, hindi susuko hanggang sa kamatayan. Kaya ang nagmamahal ay handang masugatan, handang masaktan. Wala pong nagmamahal na hindi nasusugatan. Wala pong nagmamahal na hindi nasasaktan. Sapagkat ang mga sugat natin ay tanda na tayo ay nagmamahal. Hindi tayo nagmamahal kung wala tayong sugat. Hindi tayo nagmamahal, hindi tayo nagpapakabanal kapag flawless tayo. Kapag walang bahid ng sugat, walang bahid ng sakit sa ating buhay. Pag nagmamahal tayo, dapat handa rin tayong masugatan at masaktan. Sapagkat ang mga sugat na yan ay tanda na tayo ay nagsakripisyo at napatibay ng dahil sa pagmamahal natin para sa iba. Kaya po sana ang mga mag-asawa ay tanda ng kung ano ang nangyari sa krus. Ang mga mag-asawa na nagmamahal at hindi bumibitaw sa isa't isa sa kabila ng mga sugat, sakit at mga krus na kanilang pagdaraanan. Hindi bibitaw yan sapagkat sila ang nagiging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin, sa simbahan, ang pag-ibig na hindi sumusuko, ang pag-ibig na hindi napapagod, ang pag-ibig na hindi nagsasawa, ang pag-ibig na hindi bumibitaw. Ipaglalaban ang pag-ibig na ito hanggang sa kamatayan. Krus. Ang pangatlo pong C na gusto kong ating pagnilayan ay covenant. Sabi sa ating ebanghelyo ngayon, a man shall leave his mother and father and be joined to his wife, and they are no longer two but one flesh. One flesh ng yung original Hebrew word is bashar ihad. Ibig sabihin, covenantal union. Pagpapaalala na ang pagsasama ng mag-asawa is a faith-based relationship. Meaning, God is involved in the love of a husband and wife. And so if marriage is a covenantal relationship, this is the only love triangle that does not end in heartache. And so, in the rite of marriage,
yung exchange of vows ng mag-asawa. Sasabihin nila, they will love each other in good times and bad, in sickness and in health, until death do us part. And when they would put their ring, pagkatapos ng kanilang exchange of vow, sasabihin nila yung singsing na to is a sign of their love and fidelity in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hindi madali ang magmahal magpakailanman. Hindi madali ang maging tapat sa ating mga ugnayan. Pero ito lamang ay mapagtatagumpayan natin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa ngalan ng Diyos. Kaya po makakayanan natin maging tapat kung ang Diyos ang naging sentro ng pagsasama natin, ng pagsasama ng mag-asawa, sapagkat ang Diyos ay naging tapat sa atin magpakailanman. Mga mag-asawa, make God the center of your marriage. Let God be involved in your marriage and your family life. And your family, your marriage is for forevermore. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Pulisang pinagpalang araw sa inyong lahat.